We are now live. We are now live. Magandang pagkakataon muli na tayo ay We are now live. magkakasama-sama rito. Magandang pagkakataon muli na tayo ay We are now live. magkakasama rito. Magandang pagkakataon muli na tayo ay We are now live. magkakasama rito. Magandang pagkakataon muli na tayo ay We are now live. magkakasama rito. Magandang pagkakataon muli na tayo ay We are now live. magkakasama rito. Magandang pagkakataon muli na tayo ay We are now live. magkakasama rito. Magandang pagkakataon muli na tayo ay We are now live. magkakasama rito. Take two. We are now live. Bumabati tayo sa lahat ng mga nakikinig. Tamang dako sila naroon na naway sila'y datna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, Magandang gabi po, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Good evening sa inyong lahat. Alam nyo, tayo ay live na yun. Ito po ay una, lagi tayo nagbo-broadcast every Thursday 6 p.m. dito po sa Pacific Time o dito sa California side. At yan naman ay alas 9 na ng gabi. Diyan po sa side ni kapatid na Erning. Good evening sa inyong lahat. good evening po. At tayo po, bago mag-umpisa, tayo ay mananalangin muna mga kapatid. Dakilang Diyos, Yahuwah, maraming salamat na muli sa iyo sa amin po na paglalakbay sa nagdaang We are ay patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon. Maawa ka po na sana'y basbasan mo kami. Pagkaloob ang iyong patnubay sa aming pag-aaral at maging sa aming mga pagsisiyasat ng iyong katotohanan at paglalahad ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Umaasa kami, pinatawad mong aming mga How do you pagkakasala. know each other? we both. Ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak, Yahushua Mashiach. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mukhang may nakakasingit sa ating mga ano-ano. Okay lang po yun. At tayo'y live. Talagang ganyan ang ating tayo ay nasa internet tayo. Maraming mga kumakalikot. Okay lang yan. Live na live, hindi po to replay. Dito replay. Sige po. Ano ang ating Okay. pag-uusapan? By the way, episode 204 na pala tayo. Yeah, 204 na tayo. Okay? Yeah. At katulad ng ating naipangako noong nakaraan nating podcast ay ating itutuloy ang part 2 ng ating paksa na pinamagatang ipakita natin ang katanungan noong isa sa mga interesadong malaman ang mga katotohanan. Ayan. Yeah. Yung black Why voting. must the black voting inside the Iglesia ni Cristo of Manalo be abolished? Does not the INC leader make mistakes? Yan po ay ating ipagpapatuloy. Kung inyong natatandaan, yan ang ating paksa noong nakaraang Huwebes. Kapatid na Yeah, kasi Jeriel. marami kasing nangyayari at nagaganap. Alam nyo, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid. Lalo na dyan sa Pilipinas. Isang kahiyahiyang sitwasyon na nagaganap ngayon dyan sa Pilipinas. Sa mga nangyayari dyan sa mga namumuno dyan sa ating bansa. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon para i-discuss yan, para magkaroon naman tayo ng konting say para sa kanila. At ganun din kung ano ang dapat na gawin ng bawat Pilipino. Lalo na pagdating dyan sa eleksyon, kapatid na yan ay karapatan ng bawat mamamayan. Hindi mo karapatan, kapatid na Erning, na sabihin sa akin kung sino iboboto ko. Hindi ko rin karapatan na sabihin sa iyo yan o impluwensyahan kita dyan. Sapagkat meron tayong batas na sinusunod na ang bawat mamamayan
kinakailangang siya ang magsuri, siya ang mag-umalam kung paano kaya nagkakaloko-loko yung gobyerno diyan, kapatid na Ernest. Mhm. Tama po yun. Ngayon, At papaano na ano ba yung ikalawang bahagi natin diyan, kapatid na Henry? Ano yung ikalawang bahagi natin? Ano ang lundo? Ayan, tignan muna natin dito. Ayan, sige. The INC of Manalo preaches that the chairman or executive minister of the INC of Manalo will not and could not make any mistake in his decisions in choosing the political candidates to block vote because he is guided by the Holy Spirit. Yan ang pananampalataya kasi ng marami dyan, no? Yan ang pinaniniwalaan nila, which is we do respect. Kaya ginagalang natin yung pananampalataya nyo. Pero sabi nga, kung ang inyong ginagawa sa pananampalataya nyo ay hindi naman talaga nakabatay sa Biblia, wala naman talagang kautusan ng Diyos, pero ang sabi ng pinuno ninyo, yan ay batay sa kautusan ng Diyos, magsuri kayong mabuti. Ano po? Para magang infallible na yung kanilang tagapamahalang pangkalahatan. So, katulad na rin yan ng paniniwala sa Papa. Yung Papa kasi, kapatid na Erning, infallible. tama po yun. Yan ay itinuro sa atin nung tayo nandoon sa loob ng Iglesia ni Cristo na ang Papa ay infallible. Kaya anuman ang ipapasya ng Papa sa Roma ay hindi ho nagkakamali. Ganyan din po ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo ni kapatid na Manalo na ang kanilang leader daw ay hindi po nagkakamali sapagkat guided daw ng Holy Spirit. Ngayon, iba yung claim kaysa katotohanan sapagkat pag sinabing claim, hindi naman talaga sa iyo ipinagkaloob, kiniklaim mo lang. Hindi talaga iyo, kiniklaim mo lang. Kaya nga claim because it doesn't belong to you. You don't have it in reality. Kaya maaring sabihin nila na guided by the Holy Spirit, pero ang taong guided by the Holy Spirit ay kapatid na Jeriel, ay kailangan ay guided by the Holy Spirit talaga. Matyak na ang nag-guide sa kanya, Holy Spirit. Baka ang Kaya sabi nga. nga 'di ba, baka Holy Ghost, baka naman ang nag-guide sa kanila ay ghost lang, hindi wala yung holy. Kaya Ha? ito lang yan, kapatid na Erning. Hmm. Pag guided ka ng Holy Spirit, kasi sabi mo hindi ka nagkakamali. Sa makatwid, sa ikauunlad ng bayan, yung black voting mo. Di ba? Hindi ka Yeah. nagkakamali. So, yung pinili mo, para sa inyo, pinili ng Diyos yun. Di ba? Yun ang dapat na maging konklusyon dun eh. Yung pinipili ng tagamalang pangkalahatan para iboto ng kanyang bayan, ng kanyang iglesia, kinakailangan. Yun anya, sa pananampalataya natin, lagay ng Diyos yun sapagkat pinasyahan ng pamamahala dahil yung pamamahala niya hindi nagkakamali. O edi yung itinilagay na yung aming ibinoto, siguradong makatutulong sa bayan yun, siguradong mapapabuti ang bayan. Ganun ba talaga nangyayari? Yun ang tanong natin. Yung bang kiniklaim ng iglesia o yung pananampalataya nila, yung ba ang realidad sa kaganapan sa pangyayari? Kasi dati, kapatid na Erning, ang sinasabi ni kapatid na Eranio Manalo nung nabubuhay pa, pag tayo bumoto na, wala na tayong pakialam doon sa hindi na tayo namumulitika. Pero ngayon hindi na di ba? Hindi na, iba na. Actually nga, nung mamatay si kapatid na Eranio Manalo, hindi niya na alam na yung anak niya ay naging empleyado ni Duterte. Di ba? Naging empleyado ni Duterte yung tagamalang pangkalahatan ninyo Ano katunayan? Ano ang kanyang naging role, kapatid na Jeriel? Ang alam ko, ang naging role niya dyan ay, ano ba yun? Envoy. Kala ko tuloy convoy kasi mahilig sa convoy yan Envoy. Envoy ng OFW. Kaya nga, Ano? may pasaporte yan ng diplomat. Kaya naging diplomat ng Pilipinas yan Di ba? Tama. Ngayon, kapatid na Jeriel, paano natin masasabi ng isang tao ay may patnubay ng Espiritu Santo? Babasahin natin sa Galacia. Sige po. Kami po yung mag-share sa inyo. Ako naman na mag-share. Share. Share tayo. Bago natin ituloy ang ating mga babasahin na yan. Ayan. Magbasa tayo sa Galacia. Ito. Galacia po. Yeah. Hanapin po muna natin kasi live nga tayo. Ayan. Galacia. 5:16. Ayan. 5 at 16. Amplified na natin babasahin. Ito. Palalakihin ko ng konti.
Yun. Ayan na. Okay? But I say, walk habitually in the Holy Spirit. Seek Him and be responsive to His guidance. And then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature, which responds impulsively without regard for God and His precepts. Ayun. Ayun na. Sapat na. Mm. You know, ang sabi ng Biblia, but walk habitually in Holy Spirit, seek Him, and be responsive to His guidance. Dapat ay nagre-response ka sa guidance ng Holy Spirit eh. Paano Yeah. natin makikilala yon? And then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature which responds impulsively without regard for God and His precepts. Alam niyo yung precepts, Yeah. hindi siya naman kalooban ng Diyos eh. Sa makatwid ang may Yeah. patnubay ng Espiritu Santo, hindi naghahari yung kanyang sariling desire na Hindi. makasalanan ang nature ng tao. Ano ba ang desire Yeah. ng tao? Magkamal ng pera, mag-take advantage, makinabang, without considering yung kalooban at precepts ng Panginoon Diyos. Kaya nadi-disregard yung kalooban ng Diyos na kailangan ay malinis ang hangarin sa pagboto. Bakit? Naghari yung sinful nature eh. Ano yun? Yun ang kahayagang wala sa kanya ang Holy Spirit. Kaya kung sila'y boboto sapagkat meron silang ulterior motive that they expect something back from the politicians whom they voted for, hindi po ayon sa kalooban ng Diyos yan. Hindi po nag-align sa precepts at sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang naghahari doon yung kanyang sinful nature. Na yan ang kahayagan na wala sa kanila ang Holy Spirit. Kapatid na Jerel, balikan natin. Ang binanggit mo, no? Siya ay, ang INC ni Manalo ay laging nagrarally behind the former president who is now in saan siya ngayon nandoon? Hindi, ito, sa ating gagawin ngayon, pakikita natin yung mga ibinoto ng iglesia, yung mga dinala ng iglesia. Ngayon, ang publiko, tignan ninyo kung kamali ba, hindi ba nagkamali? Kasi maging si kapatid na Felix Panalo meron din siyang pinasyahan na iboboto, pero meron siyang sinabi tungkol doon di ba? Basahin natin. Sige, isa-isahin natin ngayon. Isa-isahin natin ngayon yan. So, tignan natin ngayon, yan. Sabi nga, ito yung partial list of political candidates that the Iglesia ni Cristo leader chose to block vote. But they turned out to be mistake. Kasi nga teka muna, nakatulog ba sa bayan yung mga yan? Of course, the INC and its leader will not admit these mistakes. Hindi naman nila tatanggapin yan. Sabi na, binoto lang namin yan, pero wala na kami pakialam dyan. Hindi ba dapat pagboboto kayo, makakatulong sa bayan, ba't nakapirwisyo? Tingnan natin. Isa-isahin natin. Sino una? Diyan sa list Pero na yan. bago lahat, babalikan ko lang yung kasi hindi pala natin na-broadcast yung naunang part. Pero para lang ma-record uli yun lang beginning part lang para makita. Ayan. Sige. Ano dyan ang ating yan. Okay. Ito yung ating title Why must the block voting inside the Iglesia ni Cristo Manalo be abolished? Yeah. Does not the INC leader make mistake? Okay. Tapos sabi rito, hindi siya nagkakamali guided by the Holy Spirit. Yeah. Tapos ito yung partial list of political candidates that INC leader, maraming leaders to, iba-ibang panahon, chose to block vote and they turn out to be mistakes. Yeah. Pero syempre hindi ito aaminin ng mga leaders at maging yung mga members. Ito. Kilala niyo ba to? Ayan, si Ramon Magsaysay. Hanapin niyo yung tape ni kapatid na Felix Manalo na nagsasabi meron sa YouTube meron. Ako ay humihingi ng tawad sa Diyos at sa iglesia sapagkat ako'y nagkamali sa aking pagpapasya na ating ibinoto itong si Magsaya. Magsaya pa nga ang sabi niya hindi Magsaysay Ayan. Susunod. Sinabi niya yan. Ano kasunod? Sino pa? Ayan, si Ferdinand Marcos Sr. Alam natin yan. Nag-depose siya. Alam niyo, naalala ko yung 1985 ba yun? Snap election? Na ang dinala noon ng
INC ay itong si Ferdinand Marcos Sr. Aha. Ang kalaban noon ni Marcos Sr. ay si Cory Aquino. Mhm. Okay. Sa bilangan, nanalo si Marcos Sr., di ba? Aha. Ayon sa resulta ng bilangan. Mhm. Pero nung 1986 ba yon nung na-assassinate si Ninoy Aquino Sr. Hmm. o Ninoy Aquino, doon na anong year ba siya na-assassinate? Anyway, 1986 siya na-assassinate. 86 nga ba? 8. Anyway, 83, so 83 nung 83, assassinate oo. siya. Oh, Tapos 83. nung 86 nagkaroon ng coup d'etat Kudeta. Oo. at na-depose si President Marcos Sr., di Marcos, ba? yeah. At ayun, pumalit si President Cory Aquino. Yeah. Ayan, hindi masaya yung leader ng INC noon. Tsaka yung mga members. Tayo na malungkot eh. Yeah. Kasi na-paint si Cory Aquino na isang ano eh, socialist slash communist eh. Ayan, naipunta siya Di ngayon. ba? Tapos itinexto Na pa siya eh. na pag Itinexto pa siya siya daw, doon pag sa si ano. Cory daw ang nanalo noon, eh, pipigilin niya na yung mga pagsamba natin. Hindi naman. Alala niyo yung mga ilang series of Yeah, lessons na yun? maraming lesson yan eh. Tapos ako sumamba ako noon yan sa lokal ng Tondo, yan sa Moriones, no? Binanggit niya na sabi daw ni Cardinal Sin, si Cory Aquino ihulog ng langit. Eh ano ba niya ang inihulog ng langit? Naku, ayun na. Ginamit yung talatang yun na ang inihulog mula sa langit ay ang demonyo. So parang pinalilitaw eh. Si Cory Aquino, demonyong na galing sa langit. O di parang ganun. Isipin mo yun. Isa kang leader, no? Nakinitingala ka namin. Ikaw ay sinasampalataya namin man of God. Tapos ituturo mo, sasabihin mo, gagamitin mo yung talata ng Biblia para sabihin mo na yung naging presidente na yon ay demonyo. Isipin mo yun, brother. Mabigat yun na Naalala niyo akusasyon. na naalala niyo na si Ferdinand Marcos ng martial law eh, 'di ba, O yan, girian pa yung INC 1972. noon tsaka yung Ay, gobyerno, 'di nako. ba? Ito yan, kapatid na Henry, kapatid na Ernie. Mhm. Siguro dapat siya sa atin yan. Tingnan ninyo sa history ng Philippines. Lalo na yung mga military. Yung mga militaryong sumugod dyan sa sentral ng Iglesia ni Cristo noong 1972. September of 1972. Okay? Buhay na ako noon. Sabi nga, I was 11 years old. But I know what's going on. Kasi ang aking mga magulang, alam nyo naman, talagang mga iglesia yan, di ba? So, 1972, nagkaroon ng putukan dyan. Nagsimula yata yan ng alas 2 ng madaling araw o alas 3 na madaling araw hanggang sa matapos na nag-umulan pa dyan ang napakalakas kung natatandaan ninyo yung pangyayari yan. Tignan ninyo kung gaano karami namatay dyan. Yeah, merong isang istoryang ganyan but we will not take it, say it here, but you can actually check it out what happened there if it is in the news. It was nag-blackout yung news na yan eh. Pero alam Oo. yan ng marami. Alam yan ng marami. May nangyaring Ngayon, ganyan. matagal bago nagkaroon ng election noon, 'di ba? Dahil nga Yeah. nagkaroon ng martial Oh. law tapos parang nangyari no si former President Marcos Sr. parang naging ano siya, 'di ba? Prime Minister, President for Yeah. life, ganun. Hanggang sa Mhm. nagkaroon ng tinatawag na snap election, 'di ba? Dahil Yeah. na-pressure siya nung US government. Mhm. Eh, between the two, no, na pareho namang, merong history ng hidwaan dati no ng INC at saka si President Ferdinand Marcos Sr., Mhm. mas pinili pa rin ng INC ni Brother EGM si Marcos Sr. over Cory Aquino. Alam niyo kung bakit? Yeah. Ano dahilan? Ah, yung sa Tarlac, ano yon? Mhm. Anong Yung pangalan yung ng yung yung, hacienda na yung yon? Hacienda Luisita. Kasi nga Hacienda kasi Luisita, nga oo. kapag-aari yun ng mga kowang ko, 'di ba? Mm. Kaya medyo nagtanim ano, parang teka, may atraso sa atin tong yung pamilya ni Yung Cory Aquino. Pero alam pamilya niyo niya. hindi ko maintindihan. Bakit ako fresh pa sa memory ko noon na talagang ipinaint si Cory Aquino na isang socialist, communist. I mean, communist, 'di ba hindi naniniwala sa Diyos yun? Radyo. Kasama niya si Pero yun ang Cardinal Sin. sinabi sa atin na kaya hindi susuportahan si Cory Aquino sapagkat siya isang sosyalista at komunista na pwedeng
nganib ang ating kalayaan sa paglilingkod. Nung nagkudeta at nag-umpisang maging pangulo si Cory Aquino, hindi naman tayo pinigilan sa pagsamba. Hindi lang yun. Tsaka isa pa, si Ninoy ang pinagbibintangan na siya ay komunista. Di ba? Tapos siyempre nakasama na yung asawa niya. Pero kung titignan mo, sino ba laging kasama? Di ba si Cardinal Sin? Komunista rin ba si Cardinal Sin nung bumuhay pa? Hindi ko Cardinal na maintindihan yung Katoliko. bakit, no, bakit So doon pa lang, kapatid na Henry, kapatid na sa punan natin, yung mga napupunan natin ngayon. Kasi hindi natin nakikita nung araw yan. Makikita natin ngayon na, teka muna, ano ba yun? Parang he was already playing politics. It's not pure gospel ang itinuturo sa atin. May kahalo ng politika. Nung panahon na yun, si kapatid na EGM pa noon, may kahalo ng politika. At totoo nga, pag nagse-celebrate tayo, nakadalo ba kayo doon sa pavilion nung araw? Nandoon si Presidente Marcos, nandoon si Imelda Marcos, nandoon yung si Mitra, nandoon si Doy Laurel. Nandiyan yung mga politicians di ba? Yeah. So, noon pa, abay meron ng bahid na ang iglesia lumalaro sa politika. Pero medyo may renda pa ng konti. May alam niyo nung renda. tinuturo yon yung tungkol kay former President Cory Aquino, talagang nagalit ako sa kanya. Kay Cory. Nagalit ako kay Cory dahil yung pagtuturo na si Cory ganito, ah, magagaya tayo sa mga komunistang bansa. Yeah. Ang layo dahil si Cory napakadebotong Katoliko di ba? Yes. Anyway, susunod nating ito. Dahil sa ito na ngayon di matatapos na yung term ni Cory at ang kanyang inendorso na para maging presidente, walang iba Yeah. kundi si Fidel Ramos, right? Ayan, yeah. Yung kanyang defense secretary. Ngayon, dahil sa ang INC nun, ayaw kay Cory, of course, ayaw din kay Fidel Ramos, tama? Yeah. So Sino ngayon, dinala? meron ngayong dinala ang iglesia noon. Sino? Nako, Ayan. si Danding Cojuangco. Alam nyo, ito ang kauna-unahang kong pagboto. Well, hindi naman talaga ako bumoto kasi kinuha ko lang yung listahan Danding Cojuangco, tapos down ballot, lahat ng mga pinasyahan daw. Yeah. Tapos talagang alam nyo, nung time na yun, nag-rally rin tayo para kay Danding Grabe. Naalala ko yun Kaso natalo si bang Danding. petsa yan? Anong year na yan? Anong year? 1992. Wala na ako sa Pilipinas niyang pagkakataon yan. 1992. Naalala ko yan kasi yan ang aking kauna-unahang Yeah. pakikipagkaisa. Sa botohan, sa black Pakikipagkaisa voting, sa pamamahala. Tapos ito na, no? Ito na. Di asang-asa tayo, no? Na mananalo si Danding dahil hindi nagkakamali ang pamamahala, di ba? Nako, pagkatapos ng bilangan, no? Number 1, Fidel Ramos. Number 2, Miriam Santiago. Pangatlo si Danding. Nako, ang lungkot ng ang buong iglesia. Tapos, sasabihin natin, alam nyo, hindi naman kami para yung manalo lang yung aming kandidato. Ang importante, kami nakipagkaisa. Ganun kunyari, pero sa totoo lang, ang lungkot natin noon. Tapos yung iba parang kinwestiyon pa yung kanilang pananampalataya na, teka, kala ko ba pag binoto natin, may pagkasin ng Espiritu Santo. Anong tawag doon? Sour graping, talaga namang Yeah. sinasabi natin lagi, hindi mahalaga sa amin yan. Sa importante sa amin, nakipagkaisa kami. Manalo matalo siya, wala kami pakialam. Pero sa totoo lang, ang sama-sama ng loob natin. Oo. Anyway, lalong masama ang loob ni Brother AGM natalo yung kanyang manok Talo. Diba? Tapos syempre, Fidel Ramos, Cory pa rin to Diba? Kaya, nako. Anyway, sumunod. Eto, lagi itong dinadala ng INC mula nung pagka-mayor pa to, barangay tanod. Parati yan. Parati yan. Ayun, mabait na, okay naman si,
okay siya na mayor, 'di ba? I mean, minahal siya ng San Yeah. Juan. Aha. Nung tumakbo siya na vice president, nanalo siya, 'di ba? Tama? Nanalo. Yeah, Siya yeah. yung vice Nanalo yata. president nung Yeah. panahon ni President Ramos. Eh. Nung siya ay Aha. tumakbo na presidente, Yeah. dinala siya ng INC, nanalo Yeah. siya. Kaya ang saya Mhm. natin, ano? Oo. Mm. Yan Eh, na naman. ang totoo, talaga namang mananalo si Joseph kahit hindi, Yeah. wala. Kasi Kahit popular wala si yung Joseph iglesia. eh. Popular siya Popular eh. si Oh, Joseph. pero ano nangyari? Ano nangyari? Ayan. Ayun, na-impeach siya at na-remove bilang presidente noong 2001. Wala na tayo sa Pilipinas noon. Hindi ko alam kung siya ay nakulong pansamantala, no? Parang nakulong din Nakulong siya eh. siya eh. Nakulong yan ng konti. Na Nakulong pinalaya yan. lang ni Gloria, no? Pinalaya. Oh, pero Mm. ito yan, kapatid na Henry. Ha? E di mula sa pagiging presidente, nagkaroon ng kaso. So, ibig sabihin, convicted yan eh. Arrested for plunder. Nakulong nga eh. Di ba? Mm. Na-impeach siya eh. O di Yeah. convicted siya dun sa pagiging ano niya, May sa kaso, may plunder. kaso. O may kaso talaga siya. So, ito yan. Tapos Mm. kumandidato uli yan, mayor ng Maynila. O ba't binoto na naman ng INC? ano ba kayo, di ba? Hindi nyo, Parang ano bakit? yun, ang daling kalimutan nung Ay, ng nako. criminal record eh, no? Alam mo Ah. si Lou, yung yung nagtatag ng ano, yung nagpasigla at nagpaunlad ng bansa na Singapore, ha? Yan ang sinasabi niya tungkol sa Pilipino. Tayo daw ay Lee merong Kuan Yew. soft side. Hindi, si Lee Kuan Yew, ano ba? Lee Kuan Yew, di ba? Hindi Lee Kum Kee ba yun? Sausawan yun eh. Oo. Lee Oo. Kuan Yew. Yeah, Lee Kuan Yew. Tayo daw na mga Pilipino ay papunta na doon sa pagkagiba dahil nga meron tayong tinatawag na kultura na soft side forgiving people. Ah. Forgiving people tayo eh, no? Yun ang nangyayari sa atin eh. Eh kasi nga, katulad niya, siguro, sige, pwede uli yan. Hindi tayo nag-iisip talaga. Kaya alam mo, sabi nga, hindi lamang kaya nadagdagan pa ng pasya nung sinasampalatayanan ng mga iglesia ni Cristo na pinuno nila. Pagkatapos, forgiving pa sila. Hindi, kalimutan na natin yung Ay, nakaraan. Ganyan ang Pilipino eh. hindi, Di pero ba? alam niyo, may sasabihin ako sa inyo. Mm. Nung natalo, teka, babalikan natin tong si nung natalo si Danding, Ah, medyo natuto ang INC. Alam niyo kung bakit? mm. Paano dahilan? Nagpapa-survey muna. Ayan, Sino ba ang leading sa survey? Ayan. Sino Eh, syempre leading? si Erap, leading yun. O, Mhm. di si Erap ang ano. Tsaka syempre, Yeah, lagi naman dinadala si Erap, ano. Pero eto, yeah. pagdating na nung panahon ni ano, Mhm. ni Digong, ni President Duterte, Mhm. this is ano na, 2016. Di ba? Mhm. 2016. Kasi noong 2000 to 2000, 2010 to 2016, si Noynoy yun. Mhm. Oo. Ngayon, si Rodrigo Duterte, nung panahon niya, aba, ang tagal bago ilabas. Si ano na to, si Chairman EBM ng ano nito, ang pinuno ng INC, di ba? Yeah. Mm. 2016. Aba, ang tagal bago ilabas yung pasya. No? Nakaabang tayo Mhm. lahat. Sino kaya ang dadalin ng ano ng INC? Mga ilang ano na lang, weeks o days bago sinabi, ang ating iboboto, pasya ng pamamahala ay Mhm. Rodrigo Duterte. Mhm. Kaya nanalo si Rodrigo Duterte. Ang sabi meron pa nga isang pahayag si Duterte no'n na ano eh, Mm. kahit naman daw wala yung boto ng INC eh, mananalo. Mananalo ka rin. 'Di ba? Parang may Yeah, yeah, sinabi siyang yeah. gano'n eh. Pero anyway, Mm. eventually naging magkaibigan si Rodrigo Duterte tsaka si chairman ano. Kaya Mm. nga siya naging envoy ni Chicken ball. Duterte. Yeah, yeah. Oo, para Yeah. silang ano, napaka-sweet nila masyado. Mm. Yeah. Anyway, itong si former President Duterte, alam natin na siya ay inaresto Mhm. at nakakulong ngayon sa The Hague, no? Oh, Para siya ay litisin sa kasong yeah. crimes against humanity. Aba, kasi 'di ba yung Mm. tinatawag na EJK, Yeah. extra judicial killing. Yung mga pag-addict ka nun eh, papatayin ka na lang kahit wala ka ng due process, ano? Mhm. Eh siya raw yung pasimuno nun eh. Yeah. Kaya tatanong nyo ngayon eh,
Carnings, nagkamali ba o hindi? Maraming Ayun. pagkakamali ayon diyan sa ating pinakita na listahan ng mga pulitikong ibinoto. Sapagkat kung ang isang grupo ay may patnubay ng Espiritu Santo, hindi sila boboto doon sa mga taong may record na. Kaso may Mhm. plunder na record, nakalaya, lumaban sa nakipag re-electorate na naman siya, re-election na naging Mm. kandidato. Aba dinala pa rin, walang kadala-dala, ano? Ano kayang Parang dahilan? nalilimutan yung mga ano 'no, yung Siguro nakaraan. Ito pa, oo. Mhm. ayan, Ayun si pa, Vice isa. President Yan, twice dalawang beses impeached, na yan. Hmm, ha, twice impeach na yan, ha? sa kasong corruption. Pero parang Exactly. parang ano, eh, 'no, parang mahal na mahal ni chairman ano, 'tong si VP Mhm. Sara. Yan nga ang pinaglalaban, eh. Pati yung Mm, naging representante nila ngayon, eh. Yung representante oo. nila diyan sa representante ng iglesia, diyan sa dapat ang partido ano bang partido no si ano, yung si Marcoleta, ah? Sagip ano ba 'yun? Sagip kung ano man 'yun. Dapat ano yun, eh, ito ang kaligtasan party. Oo nga 'no, Dapat partido partido iglesia yan, eh, 'di oo ba? nga. Oh, yan yan, eh. Isipin mo, oh, ayan pa si Alice Go. Oh, nasaan na ngayon yan, 'di ba? Incarcerated, life in prison for spying and pretending. Yan ba ang hindi nagkakamali? So ang bayan ng Pilipinas nagkakaroon ng mga leader, o mga politician na nakakasira doon sa bayan, nakakasira sa reputasyon ng ating bayan. Ito mas matindi, ito. Ayan, naku, nakikita ko na 'yun. Isipin mo 3 beses na na-plunder yan, pangatlo na ngayon no 1986, eh. Laging Binoboto dinadala pa rin. kasi. Mm, 2026 pala, 2026 ngayon, pangatlo na. O ayan, lumabas na raw, sabi niya, lumabas na raw yung ano, yung warrant of arrest Correct. diyan. Mhm. Pero Oo. ilang beses binoto kahit nakulong na 'to, ito nakulong na, eh. Paulit-ulit, eh, 'di ba? Oo nga 'Di 'no. Ano ba? nga kaya ang Baka meron ano? Ano kaya? baka secret na iglesia party 'yan. Eh, May may ito partido pa, yata, eh. Oh, ito. oo, 'yan nakakulong. Ito dinala Ayan, rin 'to ng INC, eh. Ilang oo, beses dinala 'to, mhm. 'di ba? Sa Cavite, Lahat nung siya ay naging, Cavite, oo, pulitiko sa Cavite, naging senator, as mhm, basta laging dinadala 'to. mhm. Ewan ko lang nung nakaraan parang hindi yata nanalo 'to, eh, pero Baka dinala rin kaya lang natalo na sila. ito. Sino pa 'yan? Ayan. Naku, ito ngayon ang Ay, katatawanan sa buong mundo, eh. oo, ayan. Dinala din ng iglesia ni chairman 'yan. Dinala 'to, Pero Ayan, ayun. ngayon fugitive na. So Oo, ang karamihan kung hindi man ang karamihan, sa present na trend ng takbo ng kanilang pagboto ay karamihan sa ibinoto nila kapatid na Gerald, kapatid na Henry ay may mga kaso ngayon. Ganyan ba ang yeah. may patnubay ng Espiritu Santo? at saka Ganyan nga, eh. ilang beses nilang binoto kahit nagkakaso na. Ayun, yun ang 'Yun, problema totoo do'n. 'yun. Sabi nga, Kumbaga you mm. may record na. May Yeah, record. eto lang yan, kapatid na Henry. You fool me once, shame on me. O shame on you. You fool me twice, shame on me. O, di ba? Yeah, Ayun hindi lang Mm. na yan, eh. natuto. Hindi natuto, eh. O, ayan pa, Bakit nga ICC. kaya 'no? Bakit nga O kaya? o Oh, ito, baka hindi lang sa hindi natuto kundi talagang Ayan very pa, something si Tevez. O yan, behind. binoto rin. Fugitive din. Nahuli. Jail. Murder charges. Isipin mo yan. Yan ang nangyayari, eh. Hindi kaya iglesia yan? baka ano. Alam niyo hindi tayo matatapos dito kung ilista natin lahat kaya yun lang Dami ang yan. ating Tama na yan. Oo, marami pa yan, eh. May Yeah, marami upcoming pa yan. pa, may mga darating pa. Alam mo kung ano yung sapilitan na yan talaga yan sa black voting? Punta ka doon sa Wawa, Batangas na isinarado ni kapatid na Eranio Manalo yung kapilya natin doon. Nang kinabukasan pagsamba ay wala na yung kanilang iglesia. Tiwalag sila lahat doon sa lokal. Oh, Anong nakita ko yan, brother, eh. 19 ano yata yan, 1982 yata yan, eh. Ah, sa Sentral nagpuntahan yung mga taga-Wawa, Batangas para magbalik loob. Narinig ko sabi ni Kaya, dahil lamang diyan sa eleksyon, papayag kayong ipagpalit ninyo ang
inyong pananampalataya. Kasi hindi nagkaisa, brother, eh. Di ba? Hindi nagkaisa sa eleksyon, eh. Oh. Kaya na katunayan na ang eleksyon o ang block voting ay imposed. Hindi ito yung ituturo lang magkaisa tayo. You have to be united with me. Yun lang yun, eh. Ang dapat Yan ang talaga nating malaman, sino ang nakikinabang sa black vote. Yun yeah, maganda yeah, doon. yeah. Yan doon. Sabi nga, sigurado dyan. Yung una, makikinabang dyan. Alam mo, ito yung mga galawan. Ano? Oh. Kasi naging experience ko rin yan. No? Ako'y pastor dyan sa Makati. Yung mga politician na yan, pag nanalo na, pupunta yan sa'yo. Ha? Pupunta yan sa'yo at bibigyan ka ng regalo. Yan lang yan, eh. Ito, masasabi ko to, maikikwento ko. Siguro sasabihin nito, ikaw, tumanggap ka ba ng regalo? Hindi. Doon ko pinatunayan ang sarili ko, brother, na hindi. Kasi nung pumunta yan doon sa aking opisina noon, dyan sa Tandansora, tinawag ko yung 5 Pangulong Diakono. Kasi alam ko parating siya, panalo na siya, eh. Mm. Naging vice mayor na siya ng Caloocan, eh. So, punta siya doon. Pagdating doon, may dalang regalo, brother, at saka cash, no? Binibigay sa akin. Sabi ko, salamat po. Salamat po, Vice. Nandun yung 5 pamunuan. Ito po 5. Ano ho yung sa kanila? Bumoto rin sila sa inyo. Bumoto ba kayo sa kanya? Yan ang tanong ko. Well, tanda ko kung ano nangyari dun, eh. Di ba? Kasi, ano yan ho ba? Bibigyan nyo rin. Tsaka tinanong ko isa-isa sa bawat purok nila kung ilan yung butante. Nako, dito pa lang po pala sa lokal namin, Vice. Meron na po palang 5,000 butante. Mm. Nako, meron ba kayo 5,000 regalo? Na katulad dito? Oo. Sa buong Caloocan pa, ilan ang lokal niya sa Caloocan? Dapat bigyan. Lahat bibigyan nyo ng regalo. Papasalamatan ninyo. Tapos, nangamot ng ulo yung matanda. Matanda na yun, eh. General yun dati, eh. General yun sa military. O pulis yata. Hindi ko po kasi alam. Ngayon lang ako hindi ho. Huwag nyo pong binibigyan. Hindi na ho nyo kailangan yan. Tapos na. Ang dapat nyo pong gawin, tulungan nyo ang buong mamamayan. Ang mga mamamayan dito po sa Caloocan. Yung walang trabaho, bigyan nyo trabaho. Marami ako kapatid dito, walang trabaho. Bigyan nyo po trabaho. Yun. Kaya yung mga taga-Tandan sa Caloocan, alam nyo yung pangyayaring yan. Kung kilala nyo akong naging pastor nyo ako dyan. Yan ang nagawa natin dyan. Nasa nagkaisang na yung kayo nung kapatid na nung panahon na yon. Yeah. So, kaya wala tayong masasabi. May mga ministro sa iglesia na hindi tatanggap. Pero meron din naman kapatid na Erning na makikinabang. Kaya yun yung mga natitiwalag. Di ba? Pero yung talagang nagiging mas makapangyarihan, iisang tao lang, eh. Isang tao lang yun. Isang Isang tao tao lang lang yun. yun. Yun yung pinaka nasa taas. Sino ba nilalapitan talaga? Sino kinakamayan? Siya lagi. Yeah, kaya nga kita mo pag nirekomenda niya, trabaho sa Malacanang, baka kapag trabaho sa Malacanang, dahil dinala, o pag sinabi niya, ito, i-promote mo, o po-promote yan, o di ba? Yan ang mangyayari. Tsaka pag nag-request siya, kailangan ko ng security ko, na sundalo. Yung pa isang tanong natin, bakit may mga sundalo naka-detail, yun, Philippine Armed Forces, at saka police, Philippine National Police, naka-detail sa sentral ng iglesia. Bakit? Yan ang tanong natin. Alam niyo, merong, ewan ko kung nagpatuloy to, pero parang may napanood akong video. Ano siya, yung pinagmamalaki siya ng INC noon dahil Australiano siya. Mhm. Ang pangalan niya Dwayne Woolley. Napanood ko yan. Ayan. So, sikat na sikat siya, no? Dahil Australiano. At talagang natuto pa nga siya ng Tagalog yata, no? Tapos nakikinig siya lagi sa mga doktrina. And so, pinagmamalaki siya ng INC dahil, siyempre, di ba? Hindi Pilipino. Yeah. Ngayon, meron ako napanood na video na ang title parang, bakit hindi niya tinuloy ang pagiging member ng INC? Pinaliwanag niya, sabi niya, lahat talaga ng aral ay tanggap ko na, gusto ko, ganyan. Pero may isang aral lang na hindi ko talaga kayang tanggapin, sabi niya. Alam niyo kung ano yun? Yung black voting. Ayan. Kine-question niya yun na, teka, parang hindi ko yata matanggap to. So, ayon sa video na napanood ko, yun ang dahilan kaya
hindi niya tinuloy yung pagiging iglesia. That was ilang years na, no? Hindi ko alam kung tinuloy niya ba o hindi. Pero merong ganung video na tumigil siya at sabi niya pag-aaralan niya pang mabuti Hmm. kung tamang para nga sa kanyang relihiyon na yun. Ngayon, I think hindi nga siya natuloy dahil kung natuloy siya, lagi siyang laman ng ano, di ba? Yeah. Lagi siyang laman ng INC-TV, ganyan. Tsak, Kaya, Kasi nga, magiging laman niya ng pasugo at sa Facebook, mm, yan ang sa iglesia eh. ala nila yan. Pag merong isang, ba, katulad nun, pare o madre na nag-iglesia, nagiging propaganda. yeah, Bakit hindi yeah. lahat ng magpabautismo dyan sa inyo ay propaganda nyo? Pati yung mga pinakamahihirap na tao, bakit yung mga may pangalan? Yan ang katunayan, propagandista. Oo, propaganda lang. Yeah. Actually, yan nga ang tawag ni kapatid na Felix Manalo nung araw sa mga Bible exposition eh. Propaganda. O mga At kapatid, saka, mayroon tayong at saka parang jackpot. propaganda. Mm-mm. Kasi jackpot yun, ano? Bay, foreigner, ah. Oo. Di ba? Oh. Ayan, yung binanggit kanina, yung si Bato. Ha? Kaulo lang namin ni Ka Erning si Bato pero hindi namin kaisip. Bato-bato sa langit. Ayan. Part 3 natin, we will discuss in detail why black voting is not commandment of God. Yan. I-discuss natin yan. Kasi tayo po, pupunayin natin ang bawat religion. Kasi may mga religion, kapatid na Ernie, kasi nga ang religion nila, organisasyon, yung mga organized religion niya, they want power. Kita mo Tama. ang iglesia Katolika, nagsimula yan na maliit lang. Tapos nung pumasok si Constantino, brother, naging powerful yan. Powerful, oo. Oo, kasi isipin mo, ang pumasok Roman Emperor. Pero alam mo ba, kapatid na Erning, noong 325 AD, nung si Constantine siya ang nagpatawag, kapatid na Erning, ng pulong ng mga obispo sa Nicea. Oo. Oo, para ideklara na ang Kristo ay maging Diyos. Si Constantino yon. Alam nyo pa na si Pope Sylvester ay hindi sumama ron? Hindi siya ang nangasiwa. Siya yung Papa. May Papa ang Iglesia Katolika nang nagngangalang Silvestre. No? Si Pope Silvestre o Sylvester. Pero wala siya dun sa Nicaea. Hindi siya pumunta, hindi siya sumali. Kaya ang nag-preside si Constantino. Na nung panahon na yon, kapatid na Erning, pag pinag-aralan niyo ang kasaysayan, hindi pa bautisadong Katoliko si Constantino. Siya yung nagsabi, it is now an article of faith that the Christ is truly God. Nako. Ayan. Alam yan niyo, ngayon. Maraming masamang binubunga tong black voting eh. Exactly. Marami na rin tayo na mga nakakausap na mga members na masama ang loob sa black voting na to. Kasi Exactly. kine-question nila na utos nga ba talaga to? Ang Diyos? Wala yan. Yung iba alam nyo, may nakakausap tayo, sinasabi nila, hindi naman nila malalaman, hindi ko sinusunod yung black voting na yan. Yeah. Marami ng members na ganun. Yeah. Mga nakakausap dito natin. Ito dito sa lugar na to, may nakakausap ako. Pilipino, pero hindi siya iglesia. Ito ay isang Katoliko. No? Nagtatanong sa akin dahil kumakandidato siya doon sa kanyang bayan. Paano daw lalapit? Kasi alam niya, dati ako ministro ng iglesia. Sabi ko sa kanya, walang power yan. Pero lahat to ng binoboto doon, nananalo siguro, doon sa barangay na pupuntahan mo, baka doon, marami sila. Pero yung, totoo lang, sabi ko, brother, kailangan maging malapit ka doon sa mga ministro. Kung gusto mong gawin yan, maging malapit ka sa kanila para i-recommenda kanila. Kaya gusto niya. Ang sabi natin, alam mo brother, kasi dapat kayo mga politiko, hindi kayo lumalapit sa ganyan Bakit kanyo? Una, nasisira yung konstitusyon ng Pilipinas dahil dyan. Di ba? Kasi sa konstitusyon natin, hindi dapat na, tawag doon, ini-impose yung black voting. Dapat dahil napaka-unfair ng black voting alam nyo. Unfair yan, oo. Nagke-create yun ng kumbaga, advantage dun sa, let's say, yung pinaboran ng mga relihiyon, di ba? Mm-hmm. Imagine nyo kung ang Iglesia Katolika magkaroon din ng black voting. Of course, hindi naman 100% susunod, pero imagine nyo, di ba, na ang laking porsyento nun. Ngayon, pag ating pag-aaralan sa ibang parte ng mundo,
hindi na-implement ang block voting ng INC eh. Hindi. Sa Pilipinas lang. Yeah. Napaka-unique ng sitwasyon ng Pilipinas. Ano? Alam niyo kung Yeah. bakit? Ay doon kasi ang sentro ng INC. Yeah. Pero Pero, sabi nga, mm, 2% lang sila dyan. yeah. Kaya kita mo ewan ko kung gaano katotoo yung mga nasa vlog ditong mga mga troll o mga vloggers na INC, no? Kasi nasabi nila na yung daw mga politicians na boboto against the impeachment of Sara Duterte, kayo anya ibaba-blacklist na sa iglesia. Aba, hindi naman natakot na yung mga politiko eh. Ano katunayan? Ilimpeach si Duterte. O di ba? Ang totoo, para mas dumami pa yung bumoto for Oo. impeachment tong second yung, round eh. yung first impeachment, ilan ang count? Hindi ko 200 maalala something. pero pwede natin i-research. Parang 210 ba yun? Ngayon, mga nasa 250 o 240. Oh, Nadagdagan eh. Dumami pa. Kaya mga politician dyan sa Pilipinas, hindi na naniniwala dyan sa black voting. At ang mga maraming miyembro ng iglesia, kasama na tayo noon din. No? Tayo naniniwala na dyan eh. Question na yan eh. Hindi lang tayo basta makaalis. Bakit? Hindi pa natin naliliwanagan lahat. Kasi nga, takot na takot tayo dun sa pag inalis ka sa talaan, aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Naniniwala tayo dun eh. Noon. Pero nung makita natin, hindi totoo yun, wala na. At Masama ang ngayon, binubungan nitong black voting. Ito yung tinatawag na quid pro quo eh. No? Bawa, Yeah. dadaling ko yung politiko na yun, pero ang kapalit, ito ilalagay mo sa mga posisyon sa PNP High Command, ito mga iglesia. Ayan. Ayan. Ganun eh. Kaya, lalo nagiging makapangyarihan yung leader kasi lalapitan siya ng mga politiko eh. Di ba? Yeah. Totoo yan. Totoo yan. Maling-mali ang Ganyan. black voting. Napakamali Kasi niya. nga, nasisira dyan. Kasi ang nangyayari dyan ngayon, hindi na magkaroon, pag lumaki ng lumaki yan, yung black voting na yan, at saka yung mga politicians, ang magiging kingmaker na, yung iglesia, brother. Pag yun na naging kingmaker, ngayon, para nang dati uli yan, Katoliko at saka yung civil, di ba? Kaya yun ang mangyayari. Na ang naglalagay sa posisyon ay ang mga praile o mga papa at pagkatapos. Kaya kita mo, ang ginawa ng Iglesia Katolika, bandang uli, teka muna, hindi na to kasi meron ng separation of church and state. Magkaroon na tayo ng sariling state. Kaya nagkaroon sila ng sariling bansa. Hindi kataka-taka na ang papa ay hindi lang papa, kundi siya rin ang presidente ng bansang Batikano. Yan yan. So, meron siyang tinatawag na mga kardinales o red popes na katumbas yan ng mga congressman at saka ng mga senador sa mga bansa. Sa kanila naman ay tinatawag natin mga red popes o iba pang mga bahagi nun. Pati sa finance, may mga finance din yan. Pero alam niyo, ngayon, walang history ang Iglesia Katolika na nag-impose siya ng black voting. Kahit na nung wala. panahon na meron ng tinatawag na democratic election. Kasi nung unang panahon, wala namang ganyan, di ba? Pero nung Wala. nagkaroon na ng election, wala tayong mababasa na o ano mang relihiyon na nag-impose ng black voting. Napaka-unique ng nitong INC dahil Mhm. ito yung talagang masasabi mo na from at least yung sa unang panahon pa ng pagkakatatag ng INC, 'di ba? Mhm. Ay sinimulan na tong black voting kaya matagal na nilang ginagawa 'to. And Yeah. nung una, siguro ang intention ay para maging at least maging protektado sila siguro ng mga politiko, 'di ba? Yeah, kasi Kaso yan, for the information of our listeners and viewers, kapatid na Henry, no, maano ko lang kita rin, para maisusugan natin yan. The Vatican City became a sovereign country February 11, 1929. Nagkaroon ng effect on June 7, 1929. Isipin mo yan, brother. Naging country yan. So, yan ba ang binabalak ng INC? Maging independent silang country, gano'n? Parang Parang country within a country, ha? Ayan. Tanungin natin.
Henry, meron na ba silang flag? Oo, meron. Yung yung bandila ng Italia na merong menora. Yeah, Menora. Yeah. Mm. Di ba? Meron na Na silang flag. sumasagisag sa Roma at Mhm. sa Israel. Yeah, yeah. Ah, Roma at Israel. pinag-combine, ano? Oo. Isipin mo yun, ano? Nahirapan Yung, siguro yung nag-design nun, ano? Parang, ay magandang disenyo ng yeah, bandila. yeah. Kasi nga, nabasa sa Biblia, yung 7 iglesia. Hindi naman kayo kasama dun eh. Di ba? Yung 7 iglesia sa Turkey yun. At pwede kayo mag-tour ngayon doon. Ha? Tour for the 7 churches in Turkey. Alam nyo, bawasan tayo ng talata sa Lucas Mhm. sa Amplified, Kapitulo Sige. 12, 56 ang kanyang versikulo. Ito po, basahin natin. Lucas. Ayan. Luke, Kapitulo 12. Kapitulo 12, versikulo 56. Ayan. Ayan. 56. O, ito po tayo. Pumupunta na tayo doon sa 56. Ayan. Palakihin natin ng konti. Ayun. You hypocrites, actors, pretenders. You know how to analyze and intelligently interpret the appearance of the earth and sky to forecast the weather. But why do you not intelligently interpret this present time? Ayun, yan ay tagpo na pinuna ng ating Panginoong Yahusya ang crowd, no? Yung karamihan na nandoon nung siya nangangaral. Sapagkat Mhm. ang mga taong yan ay ini-ignore nila ang spiritual reality, yung nangyayari. Mhm. Bagamat sila, magaling sila sa pagpipredict kung ano, uulan baga, iinit baga panahon. Sa pagdating sa paligid nila, o ano sila, aware sila. Pero pagdating sa spiritual aspect, signs of the time na coming ng ating Panginoong Yahusya, hindi nila binibigyan ng atensyon yon. So ganyan ang nangyayari sa iglesia ni Chairman. Sa iglesia ni Chairman, ang mga miyembro, sunod lang ng sunod at sapagkat ang nakikita nila, yung pakinabang dito ng iglesia sa mga politiko na yan. May pakinabang talaga eh. Tanggapit hindi, di ho ba? Pero hindi Yeah. nila nakikita ang spiritual na aspeto niyan na Yeah. ang mga palatandaang yan, basahin natin sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5 amplified. Sige po, basahin Ang natin. mga basahin natin. Ikalawang Timoteo, 2 Oh, Timothy. 3:1, 5. Ayan. 3:1 hanggang 5. Basahin natin. Magaling Ito. silang mag-predict ng weather pero ang pagdating sila ay spiritually blind. Hindi nila alam nang nangyayari diyan sa mga politiko ngayon, sa mga relihiyon ngayon, palatandaan yan ng nakasulat. Ayan, oh. Ano nakasulat diyan? Ayan, But hanggang understand this, that in the last days, ayan, i-highlight po natin para highlight natin yan. magandang basahin. Ayan. But understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will come. Difficult days that will be hard to bear. For people will be lovers of self, narcissistic, Ay, self-focused, ayan, yun. lovers of money, ayan na Ayan sila, na. impelled by greed, Ayun, nako, may greediness. Kaya sa may pagboto, may greed greediness eh. eh. Tuloy. Yan. Boastful, ayan, arrogant, nako, ayan, Mm. yayabang. Pati Mm. magsalita kapag na-earning eh, di ba? Ay, grabe. Revilers, Oo. disobedient to parents, nako yung Nako. mismong leader. Oo, yung Di ba? leader Yung mismo. mismong Oo. leader. Oh. Sabi nga, disobedient to parents. Yeah. Ungrateful, nako, walang utang na loob. Walang utang na loob. Unholy and profane. And Mm. they will be unloving, devoid of natural human affection. Nawala na. Kapatid, wala na yun. Kapatid Kapatid mo. mo nga, nakakulong eh. Di ba? Oo. Meron ka nga Yeah. impluensya eh. Di mo gamitin doon Yeah. sa kapatid mo. Callous and inhumane. So Yun. ano ang Yung pagiging makatao. humane nun na yung mga kapatid mo, sabi nga, ganunin mo. Irreconcilable, malicious gossips. Ay. O yan pa. Ano yung gossip na malicious? Patay na niya yung, nakabalik na niya yung nanay niya bago mamatay. Oo. O isipin mo yung malicious gossip yan eh. Devoid of self-control. Ayan. Intemperate, immoral, brutal, haters of Nako good. po. Traitors, tinraidor mo tatay mo. Oh. Reckless, conceited, lovers of sensual pleasure rather than lovers of God. May chismis pa nga dyan eh. Di ba? Oh. Holding to a form of outward godliness Oh, or parang totoo religion. sila. Oo. Oo.
although they have denied its power, dinideny nyo naman yung tunay na pananampalataya. For their Oo. conduct nullifies their claim of faith. Yung kondukta nyo eh. Oo, Ha? kondukta nila. Oo, ninanalify nun yung claim mo sa pananampalataya mo. Na totoo Avoid ka. such people and keep far away from them. Kaya kami, Ayun. hindi na kami babalik dyan eh. Bakit? We are already far away from you. Lalo na sa natutunan namin. O, kapatid na Henry, ikaw ba, malayo na ba natutunan mo? Oo. Natutunan Ang ko nga dami. ang official outbreak ng World War I ay July 28, 1914. Ayan. Ala, sa pagkahaba-habang panahon eh, ako pa naman ay student of history, no? Yan ang aking Yeah. pinagmamalaki, no? Yeah, Halos yeah. napanood Ay, ko na nako. lahat ng mga world uh, war movies sa Netflix, no? Ayan. Tapos hindi ko napansin kasi nga ang mind ko na sa July 27, July Mhm. 27. You know, every Mhm. year, July Ayan. 27. Mhm. Tapos last year ko lang nalaman last year, alam niyo kung saan ko nalaman? Oh. Nagbabasa ako ng Reddit. May Mhm. isang subreddit na pinost doon, sabi, do you know that World War I officially erupted or broke out on July 28, 1914? Sabi ko, ay loko to, mali yan. Mhm. Yeah. Tapos ni-research ko, nako, ang linaw-linaw, July Nako. 28, 1914. Imagine nyo, no? Sa pagkahaba-habang, alam nyo, tanungin nyo yung mga members ng INC, hindi nila alam yan. Alam pa rin nila Hindi. July 27. Oo, pero pagka sinabi mo yan, brother, laging may palusot yan, yung mga INC. Oh, Ah, mayroon. Anong palusot? Oo. Maraming ano yan, yan yung, ano yan, natutunan niya, magaling sa pusoy yung mga yan, pusoy. Iwas sasabihin, pusoy. sasabihin, hindi. July 28 sa Europe, pero dito, July 20 ka. Mas nauna ang oras nyo sa Pilipinas. Yeah. Mali pa yung sinagot eh, di ba? O kaya Dami. minsan sasabihin, Alibay. ano ba ang kaibahan? One day lang naman. Ayun, mga palusot yan. Hindi Di kasi ba? kinlaim nila eh, na kaya sila totoo dahil dun. Di Oo ba? nga, ang hirap na Yun ang siguro claim. nun. Ang Ay, hirap hindi, ng, sabi hindi nga, alam nyo, yan lang pa lang, yung isang bagay lang yan na kanilang, yung isang pagkakamali na hindi nila kinokorek. Ano pa yung mga aral na hindi tama, na ay correct? Eto, black voting. yeah. Hindi nila i-correct yan. Tsaka yung talaan, Mateo 18:18. Paano naging talaan yung tali? Oh, di ba? Pag-aayos ng problema yun, hindi yung pagtatala sa lupa at matala ka sa langit. So, Oo hindi nga. nila i-correct yan. Kasi, you know what? If they correct it, they will lose more members. But we are correcting it. That's why they are losing lots of it. Lots of their members. Nakikita nyo ba Ayan. tong sineshare ko? Teka, papatayin ko to. Okay? Ayan. Sige po. Ayan, nakikita ko na. Ayan. Bogus alert. Ako dito ay si owned by the Manalos. Ayan. Ano yan? Mukha tayong may papanoorin. Sige nga. Yeah. Tingnan natin kung mapapanood natin yan. Teka, napanood nyo ba tong, lumilito ba yung video na sineshare ko? Hindi. Hindi, pa. hindi lumilitaw eh. Hindi lumilitaw. Oh, teka. Ulitin natin. Dapat yan, ilagay mo sa email mo at saka mo pindutin yung email mo, yun ang i-share mo. Ulitin natin Teka. Mhm. Ulitin natin. Yeah. Kasi alam nyo kapatid na yan, itong mga pinag-uusapan natin, mahalaga to eh. Dahil may kinalaman to sa pang-araw-araw na buhay natin. Tapos Ito na. Try ko yung lang. mga false prophets mai-reveal natin. Huwag tayo basta naniniwala dyan sa mga nag-preach. Kahit sa amin, yun nga ang pahayag natin doon sa kausap natin noong nakaraang gabi na Mhm. sinasabi niya, kahit sa akin, hindi kayo dapat maniwala basta-basta. Tiyakinin nyo na ang aking isineshare sa inyo, yun ang nakasulat sa Biblia. Katulad ng mga taga-Berea. Open-minded So, try. kailangan kasi Try open-minded tayo. Kaya tatry natin. Ayan. Nakikita niyo yung video? Wala pang video. Hindi, ilipat niyo yung screen Ayan, niya. Baka ayan na, meron na. O ayan, meron na. yung sound, tingnan natin. Okay. May sound ba? Wala. Wala Wala palang sound. Wala pang sound. Teka. Kaya Hindi para na- mapanood ninyo, ito, si Brother Jojo.
Hindi nagshi-share. Teka, i-share ko yung sound sa ibang form. Yeah. Sandali. Kaya habang iniintay po natin yan, mga kaibigan, kaya pag-usap-usapan natin ng konti yung pinag-usapan namin ni kapatid na Ernie. Tayo, kapatid na Ernie, nung nandun pa tayo. We cannot Ayan, meron na. accept that the Catholic Church is the true church. They are the fulfillment of the apostolized church. We believe then that when Christ said, I shall have other sheep, there shall be one flock, that's one church. There shall be one shepherd. That shepherd is Brother Felix Manalo, not Nako. Jesus Christ, because Christ said, there will be, that is in the future. That we cannot accept that the Catholic Church is the true church. Ayan, sige, okay na. Yun daw nasa John 10:16 ba yan, kapatid na Ernie? Yeah. 10-16 yan. Yung daw one shepherd, si kapatid na Felix Manalo. pakita samantalang- natin. Yeah. Basahin natin. Pinaliwanag na yan ni kapatid na Felix Manalo, di ba? Sino ba yung Yeah, one di ba? shepherd? Sabi niya, ang Oh. Kristo. Di ba? Siya Ang sabi po- niya, ang Kristo yung one shepherd. Ito si Brother Joe, Brad. Naka! Saan mo napulot yan? Si kapatid na Felix Manalo yan. Para bagay panahon pa yata yan ni EGM Pero hindi sinaway no? Hindi sinabay. Yeah. Ang Kasi totoo, nga, ako ang pagkakaalam ko talaga dun sa One Shepherd na yon, si Brother Felix Y. Manalo yon. I mean, sabi- mula nung ako'y yun ang pagkakaintindi ko. para tayo. Yun ang sinasabi sa atin Pero hindi. Tapos sabi nga, and there will be. There will be. Future daw yung future. Di ba? Di ba kasi, di ba ang tawag natin sa mga nangangasiwa sa lokal, pastor. Kaya nung tinuro tong John 10:16, di ba magkakaroon ng kawan, magkakaroon din ng isang pastol. So, Yung pastol, akala natin pastor. Na ang pastor, si Brother Felix Y. Manalo, di ba? Pero yun talaga ang tumatak sa, hindi lang sa akin actually, marami sa atin yun ang pagkakaalam Yeah. Ewan ko, Ang sagot natin diyan, pag binasa natin ang John 10:11 hanggat saka 14, maliwanag ng sabi ng Kristo. Mabuti. Basahin natin. Basahin natin yan. Sige. Mag-share naman ako. Mag-share ulit tayo. pero ang sagot natin do sa claim na yun, bogus yun. Oh yeah. Siyempre, ito kasi meron tayo mababasa Sa John, chapter 10. Sa dito tayo sa 11. chapter 10. Oh. Gintay lang tayo. Ayan, chapter 10. 11 at saka 11. 14. Ayan. Pinalaki na natin. Oh. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his own life for the sheep. Ayan. Sa 16 na tayo. 16. Sa 14 Sa 14 muna. 14. I am the good shepherd and I know without any doubt those who are my own. And my own know me. And have a deep tigil muna personal- natin yan. Tigil muna natin. Sino nagsasalita dyan sa I am the good shepherd? edi si Yahusha. Okay. Sa 11 siya yon, sa 14 siya din. Ilukso natin ngayon sa 16. I have other sheep beside these. There are not of this fold. I must bring those also, and they will listen to my voice and pay attention to my call, and they will become one flock and with one shepherd. Ayan. Ayan. Yung future aspect dyan, na ang sabi, there will be one shepherd, nagha-highlight yon sa future uniting ng lahat ng believers into one people of God. It does not mean someone else becomes the shepherd later. Yahushua is speaking in that verse. He was speaking, he said that I have, that there will be one shepherd in the future. Ang tinutukoy niya dyan yan, ay yung growth ng iglesia, ay paglago ng iglesia, hindi lang Hudyo ang matatawag, kundi pati yung mga hintil at sila ay magiging tao ng Panginoon Diyos. Namamalaging ongoing process yan, ongoing process. At kaya ang namamalaging one good shepherd yan ay hindi si kapatid na Manalo, kundi ang Panginoong Yahushua. He remains the one shepherd. This is the standard belief that the Jews believed before.
Yeah. Kaya namamalaging walang pagbabago diyan. Ang Good Shepherd ang Panginoong Yahushua talaga. Masamang agawin 'yan. Kaya nung buhay pa si kapatid na Manalo, itinuro niya doon sa isang lathala, hindi yata pasugo, sa sulo, na ang tinutukoy doon na one shepherd ay ang Kristo. Pero nang siya'y Tama. mamatay, binago na. Kaya ang lakas ng loob nitong si Brother Joe, ventilasyon, that the fulfillment of the one shepherd is Brother Felix Manalo, not Jesus Christ. Ba isipin mo Kaya yan? isipin mo, tamo ha, kapatid na Erning ha. Yun Hmm. na, yung binanggit mo kanina. Ang sabi dyan sa John 10:11, John 10:14, ha, Puro Kristo yan. yun si Yahushua. Kino-contrast niya ang kanyang sarili doon sa mga hired hands o sa mga false leaders Yes. Who don't Oh, yeah. care for the sheep. Kaya sabi Correct. niya, kilala ko yung sheep ko. Mhm. O ikaw ba? Si Ka Felix Manalo ba? Kilala niya ba yung sheep? Ba't may Hindi niya tinitiwala? makilala. Di ba makilala di ba? Tapos ito pa, sabi niya personally, no? Sabi niya, he lays down his life, the good shepherd lays down his life for the sheep. At saka nare-recognize nung sheep yung kanyang tinig di ba? Mhm. So, yung the one shepherd, dun sa verse 16, refers directly back to Yahushua. Correct. Correct. Oh, he is promising to unite. Yun ang sabi nyo. The fold. Oh, ewan ko saan niya nakuha ni pare. Pare, saan nakuha yun? Kasi ang original na mga naging tagasunod ng Kristo sa Ecclesia, Mhm. bumubuo ay yung mga Hudyo. Yan Yeah. ay continuous growth ng mga believers hanggang Mhm. sa nagkaroon ng mga believers na Gentiles. Pero they remain under one good shepherd, and that good shepherd referred to in John 16 is none other than our Lord Yahushua HaMashiach. Yeah. Kaya itong tinuturo ng iglesia, bogus. Kaya lang Exactly. natin nakita na bogus po yan nang wala na tayo ron. Bakit? Yeah. Sabi nga noong, sino nga yung isang pare? Si Lucian Binay na Hmm. once I was a priest, di ba? Nung Aha. minsan siya naging pare. Lahat ng present na pare, hindi magsasabi kung ano nangyayaring kasamaan sa loob ng kaparian at sa kumbento. Pero nang Yeah. siya'y maalis na sa pagkapare, binulgar niya lahat ng kasamaan. In-expose niya na. In the same Yeah. manner, ganun din po tayo. Hindi natin ma-expose nung nasa loob pa tayo noon. Bakit? May paglalagyan sa atin Hindi lang yun, kapatid Lening, hindi natin makita. Kaya Oh, natin hindi bobo. makita, Oh. kaya hindi natin makita yung big picture because Mm. we are inside the picture. Oo, kasama ka Oo. ron Kasama ka Oo. ron. So lahat ng sasabihin nila roon ay puro tama. Sa paniniwala po natin na sila'y may patnubay ng Espiritu Santo. Pero sa Yeah. ating mga pinag-aralan na nga, marami silang mga ibinoto sa nakaraang mga butuhan na hindi naman po nanalo. Akala ko ba may patnubay ng Espiritu Santo? Pero ang kanilang binoboto, yung mga nagkakaso na ng plunder, boto ng boto uli. Samantala ang dapat sa mga may patnubay ng Espiritu Santo, na di-discern nila na ang kanilang dapat iboto yung mga taong maglilingkod talaga ng tapat sa bayan. Pero hindi. Nasubukan na nga po nila na itong taong ito nakasuhan ng plunder, pero nang makapalaya, ibinoto pa rin. Ano ibig lang sabihin? Ang Espiritu Santo na sinasabi nilang sumasa kanila, kiniklaim na lang nila yon. Kiniklaim na lang nila. Pero ang realidad, ang siyang nagpapatotoo na wala po sa kanila ang Espiritu Santo. Bagaman lahat ng yan ay palatandaan, kapatid na Jeriel, na sa mga huling araw, magiging maibigin sa salapi. Maaring may mga dahilan. Kaya yan ang kanilang ibinoboto. Nasa Biblia, 2 Timoteo 3:1-5, sa mga huling araw na ito, walang self-control, walang pag-ibig, irreconcilable, hindi nagre-reconcile sila sa mga mahal nila sa buhay. Ay alam natin po, yan ay mga wag tayong katulad ng mga hypocrite, sabi ng Kristo noon. Nakikita nyo kung ano ang mangyayari sa weather, pero yung bagay na spiritual hindi nyo nakikita. Ng mga nagaganap ngayon sa paligid natin, maging sa religious organization, signs na malapit na ang pagdating ng Panginoong Yahushua. Kapatid na Henry, kapatid na Jerry. Tama. Tsaka yan nga, maraming masasamang pangyayari dyan.
Nagkakaroon ng discriminatory impact yan. No? It has, sabi nga, historically, no? Yung black voting, historically, disadvantage, may disadvantage yan, racial, ethnic, or ideological minorities in at-large election. Gaya dito sa United States, it's been challenged. Sina-challenge dito yan under the Voting Rights Act for diluting minority voting power. Larger groups dominate, dominate, sabi dito. And Oo. dispersed or smaller communities get backed out. Yun ang nangyayari, di ba? Kaya nga doon sa ibang halimbawa sa isang barangay, mas marami doon yung member ng INC. Sigurado kung sino gusto nila, yun ang lagi panalo di ba? Mhm. Yun ang nasisira. Kaya kung ano gusto ng INC, yun ang masusunod doon sa barangay na yun. Buti na lang, sa barangay lang sila meron nun. Katulad yan sa barangay New Era. Yung barangay New Era na yan, kapatid na Ernie, lahat ng botante dyan puro INC. Di ba? Isipin mo kung sino gusto nilang ilagay. Paano kung naging, yung naging naging town yan. O hindi, sabihin yung mayor dyan, laging panalo yung gusto ng iglesia. So, ganun siya kakapangyarihan doon sa lugar na yun. So, nasisira. Kaya, inaalis yan. Kaya may separation of church and state. Hindi mo dapat impluensyahan ang iyong congregants, ang iyong mga member, pilitin sila na iboto yung gusto mo. Tama. Kapagkat mayroon tayong innate na karapatang bigay ng Diyos sa atin, Yeah. ang tayo ay binigyan ng sariling volition o kaya ay karapatang mamili. At tulad Exactly. na nakasulat sa Deuteronomio, sabi ng Diyos, ilalagay ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Ano ibig sabihin? Pinamimili ng Diyos sa tao. Pero kumot ang Diyos ay pag-ibig at alam niya ang tao ay mayroong propensity na pwedeng mamili ng mali, kaya ang sabi niya, piliin mo buhay para sa kapakanan ng lahing darating, generation na darating. Agree At ko. sabi naman ng Kristo, ay yun din ang diwa ng Kristo. If you wish to become my disciple, anong sabi niya? Okay? Deny yourself, carry up your cross, and follow me. Ang sabi niya, if you wish. Hindi niya Yeah. sinabing, eto ang gawin nyo. Gusto niyo maging alagad ko kayo? Eto gawin nyo. Eto gawin nyo. No, hindi ganon. Hindi. Kundi So, siya the po. decision comes from the Yes. other side, Exactly. Yan. Okay. Kaya, Bueno, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakinig ngayon at sana ay magpatuloy hanggang sa huling part ng ating discussion tungkol po dyan sa black voting na yan. At sa darating na Webes, kung lulobin ng Diyos, ano po? Yan ang ating tatalakayin. salamat po sa inyong lahat. Salamat O, kapatid na Henry, baka meron ka pang sasabihin. Abangan nila yung part 3. Ayan, nako, sige. At tayo ay magpapahinga na ngayong gabi. Sige po, mananalangin muna tayo. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo sa pagpatuloy mong pinupukaw ang aming mga damdamin at ang aming mga kaisipan upang buksan namin ang aming isipan sa mga bagay na nagaganap sa aming kapaligiran. Na kami ay binigyan mo ng karapatang mamili, binigyan mo kami ng kalayaan na huwag itong agawin at huwag naming ipamigay kahit kanino paman. Amen. Tinuruan mo na kami, Ama, kung saan kami dapat magkaisa. Magkakaisa kami sa pagkilala sa iyo. Isa lang ang aming Ama, isa lang ang aming Panginoon, isa lamang ang paraan ng bautismo, isa lang ang aming pananampalataya at isa lang ang aming pag-asa na kami makarating sa piling mo. Yan ang kaisahang nais mo na itanim sa aming puso't isipan. Hindi kasama yung mga personal na bagay. Sapagkat yung mga personal na bagay, binigyan mo kami ng kalayaan. Gaya po ng aming pamimili kung sino ang nais naming mamuno sa aming bayan o sa aming komunidad. Binigyan mo kami ng isip para pag-isipang mabuti yan upang hindi magkaroon ng ano pamang mga iba't ibang uri ng masasamang gawain at walang maaapi sapagkat hindi po namin ginawa na tumulong lamang sa isang tao at inilagay sa isang posisyon para naman kami ay pagbigyan. Hindi po iyon ang balak mo. Ama, sumasampalataya kami na ang gobyerno, ikaw ang may likha, ikaw ang may lalang, ikaw rin ang nakakaalam kung anong dapat gawin sa kanila. Kung sila man ay nagkukulang, kung sila man ay nagkakasala, alam po namin, bibigyan mo ng katwiran ang iyong mga palatuntunan.
lalo na po ang mga batas na ginawa rin ng maraming mga tao na nasa pamahalaan. Tulungan mo po sana ang mga leader ng mga relihiyon. Huwag makialam doon sa inilagay mong gobyerno o pamahalaan sa iba't ibang mga bansa sapagkat ikaw ang naglagay sa kanila. Nilagay mo sila para sa mga mamamayan, sa mga araw-araw na pamumuhay. Naglagay ka din ng mga pastol para naman sa kanilang mga espiritual na kailangan. Kami po, amin pong sinisiyasat ang lahat ng bagay. Pero ang aming pinagkokonsentrahan, Ama, ay yung mga espiritual na bagay na dapat makarating sa bawat mamamayan. Tulungan mo po ng bawat tao maintindihan ang pagkakahiwalay ng Estado at ng pananampalataya upang hindi ang pananampalataya ang mangunguna doon sa Estado, kundi susunod ang Estado bunga ng kanilang pananampalataya sa tamang mga aral na ibinigay mo rin sa lahat ng nilalang. Sumasampalataya kami, Ama, dinidig mo ang aming panalangin, pinagpala mo na kami, babasbasan mo mga namumuno sa pamahalaan, anumang bansa, babasbasan mo rin ang mga namumuno sa iba't ibang relihiyon upang ang iyong aral ang siyang makita ng marami mong nilalang. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay? Good night Sige po. po. Good night po. Kapatid na Henry, good night.